Biblical nga ba ang holy water? The answer is absolutely not. Yung holy water na tinutukoy ko ay ang video na nakikita nyo ngayon sa gilid ko. Sa panahon po natin ngayon, ang mga Katoliko ang mga nagpa-practice nito. Holy water at blessing para sa mga alagang hayop, biblical ba? By Kuya Advisor. Sabi pong ganun dito, ang holy water naman ay hinahanap saan daw sa Biblia nitong mga taong Bible alone na sekta. Biblical ba ito? Syempre, biblical, with smiling face. Basa, Numbers chapter 5 verse 17. The priest shall take holy water in an earthen vessel and take some of the dust that is on the floor of the tabernacle and put it into the water. Si G. David, isang pastor ng born again na sikta kaugnay sa holy water. At babala niya na ang holy water daw ng simbahang Katoliko ay may dalang sumpa. Kaya ito ang tatalakayin natin dahil alam nyo naman ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan. Lalo na sa ating mga kapatid, kulang ang kaalaman. Meron siyang Stroman fallacy na yung bang sariling interpretasyon na gusto niyang ipaangkin na yun ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko. Sasagutin natin punto por punto mga kapatid. Itong banat ng isang born again na si C.G. David. Biblical nga ba ang holy water? The answer is absolutely not. Yung holy water na tinutukoy ko ay ang video na nakikita nyo ngayon sa gilid ko. Sa panahon po natin ngayon, ang mga Katoliko ang mga nagpa-practice nito. So, ang sabi niya, absolutely not daw. So, di biblical. Pero may binasa siya, yung binasa niya, Kuya Advisor, kaugnay sa holy water. Nakikita natin na ito po ay iwiniwisik sa mga tao o kaya naman ng mga tao bago pumasok ng simbahan ay magsasawsaw ng kamay doon sa holy water para magantanda ng krus. Dahil, una, kahit nga ang tanda ng cross, di ba, allergic ito mga born again dahil ang kanilang pinagbatayan sa pangangaral ay dapat nakasulat talaga sa Biblia. Sola Scriptura, Bible alone. Yun. Pero, ang di napansin ng karamihan, kahit na yung salitang Bible alone, Sola Scriptura, imbento lang yan, nagsimula pa nila ni Martin Luther. At di yan mabasa sa Biblia yung salitang Bible alone. Kahit kas King James Version na pinagbatayan nila, walang mabasang Bible alone. Tuloy natin. Disclaimer po lamang, hindi po ito pang-aatake sa mga Katoliko. Tinatalakay lamang po natin sa video di naman ito pag-aatake din sa mga born again. Sinagot lang natin ang maling akala dahil sa pinagbatayan nilang sola scriptura Bible alone na wala naman sa Biblia kung ang argumento nila dapat nakasulat sa Biblia. ito na ang holy water ay hindi po biblical at hindi po natin dapat pinapractice bilang mga Well, ang holy water daw di biblical at di dapat pinapractice. Okay, sige nga. Una, kung di mabasa sa Biblia letra por letra, di biblical. Kung di mabasa sa Biblia letra por letra, dapat hindi pinapractice. Yon ang kanilang argumento. Dahil dapat mabasa sa Biblia. O sige nga, sabi niya na ang aral dapat bilang Kristiyano ay nakabatay sa Biblia. Kristiyano at Biblia ang pananampalataya. So, ang aral Kristiyano, Biblia ang pananampalataya. O sige nga, dahil gusto nila letra por letra, saan ba mabasa sa Biblia na ang aral Kristiyano, Biblia ang pananampalataya? Una, kahit hanapin mo yung salitang Kristiyano sa tinatawag na King James Version at sa ang Biblia, wala kang mabasang letra por letra salitang Kristiyano. Di ba? Pangalawa, sinabi ba letra por letra ng ating Panginoon Hesus
galing ba sa kanya, tawagan, yung mga sumusunod sa kanya, tatawagin Kristiyano. Wala tayong mabasa. Di ba ba? Lalo na yung sinabi ni C.G. David na ang Biblia ang batayan sa pananampalataya. O sige nga, King James Version o ang dating Biblia, saan natin mabasa ang salitang Biblia ang batayan sa pananampalataya? So, yun ang narinig natin. Bilang Kristiyano, Biblia ang pananampalataya. Aber, saan mabasa sa Biblia? Na sinabi na Biblia bilang Kristiyano, Biblia. Dahil litra por litra sila ang pananampalataya. King James Version o kahit sa dating Biblia, wala tayong mabasa. At wala din tayong mabasa, ulitin ko, salitang Kristiyano. Sa King James Version, Christian, at Bible, wala tayong mabasa. So, ibig ba sabihin, di na din pwedeng tanggapin ang salitang Christian at salitang Bible dahil sa pinagbatayan nilang Biblia, King James Version, o ang dating Biblia, wala kang mabasang letra por letra niyan. Dahil naghanap talaga sila letra por letra. Ito pa. Para sa mga Bible alone na letra por letra ang hanap. Saan mabasa sa Biblia na ang ating Panginoon Jesucristo nag-utos magkasal? Wala, di ba? O saan mabasa sa Biblia na ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga apostoles nagkasal? Wala tayong mabasa letra por letra. Ang tanong, kung wala tayong mabasa sa Biblia letra por letra, di pwedeng sundin at gawin, bakit ito mga nagsusulpotang sikta ngayon? Nagkakasal sila na wala namang mabasa sa Biblia na may mga apostoles o ang ating Panginoon Jesucristo nagsagawa ng pagkasal. Okay, tuloy natin si David. Ngayon, mabalik po tayo. Bilang mga Kristiyano nga at Biblia ang pananampalataya, sa Bible ay wala Bilang Kristiyano at Biblia ang pananampalataya, sila sola scriptura, mga kapatid. Iba sa atin dahil ang Biblia ay produkto sa tunay na iglesia. Imagine kahit pa sa Protestant na aklat at lalo na sa Seventh-day Adventist, malinaw, kailan lumabas ang Biblia? Ang simbahan na tatag ng ating Panginoon Jesucristo ay nangaral na di pa isinulat yung iba't ibang mga Gospels at yung mga epistles. At nangaral na ang simbahan, di pa nabuo, di pa na-compile ang Biblia, 403 Anno Domini, matagal ng panahon na naisalin sa Latin hanggang naging isang aklat ito at di pa na hati sa chapters and verses. Pero tanong, kailan na itatag ang kay Martin Luther? Kailan nabuo? Di ba 1517? Kailan na itatag? 1522, Lutheran Church. Wala pang ibang protestante niyan. 1522, maliban sa kay Martin Luther na katuparan sa unang Juan 2:18-19 na mga antikristo na galing sa atin, sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi kasama natin. Ngayon, mga kapatid, yung King James Version na ginagamit nila, batayan nila, at yun ang dahilan na bakit maraming mga nagsusulputang sikta na tatag lamang ng tao ngayon. Kailan yun lumabas? 1611 na. Huli na ang King James Version. Lumabas. Ngayon, iginiit nila, Biblia lang ang batayan. Sa mga apostoles, may dala na ba sila na Biblia sa kanilang pangangaral noon? Wala naman tayong mabasa. Lalo na ang kanilang pinagbatayan, King James Version at ang dating Biblia. Tanong, dinala ba ng mga apostoles noon ang dating Biblia o King James Version? Wala, di po ba?
So, ibig po ba sabihin, di pwedeng i-practice ng mga born again at iba pang mga nagsusulputan dahil di yan mabasa sa history na ang mga apostolis dala-dala nila ang King James Version? Isip-isip naman pong may time. Okay, tuloy natin. Wala po tayo makikita na pinapractice ito ng mga Kristiyano. Maging si Jesus Christ o kaya yung kanyang mga apostol ay hindi po ito ginagawa. O, yun ang argumento ni C.G. David na isang born again. Walang mabasa daw na pinapractice ito. Kaya ibalik natin. Una, may mabasa ba na nagpractice sila kaugnay sa pagkasal? Na nagkasal ang ating Panginoong Hesus? Meron ba? Yung letra por letra? Wala naman. Kahit mga apostol, inimbita sila sa kasal. Pero walang mabasa na nagkasal sila. Oh. Kahit sa binyag. May taong binyag na bibinyagan, may tubig na gagamitin, may formula yung salita. Unang San Mateo 28:19-20. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pero wala tayong mabasa kung paano gamitin ito. Anong gagawin sa binyag? Wala tayong mabasa letra por letra para sa mga sola scriptura. Iyon ang problema sa mga sola scriptura, mga kapatid. Di ba? Okay. Tuloy natin. So kung hindi po ginagawa ito ng ating Panginoong Hesus at ang mga kanyang apostol, bakit po natin ipapractice sa panahon natin ngayon? Okay, ibalik natin. Ano ba ang sinunod ng mga born again ngayon na kalendaryo? Di ba ang Gregorian calendar na idineklara ni Pope Gregory XIII? Tanong, bakit sinunod niyo yung kalendaryo na yan? Kung saan, yun ang pinagbatayan sa mga services ninyo, sa mga pangilin ninyo, kahit na sa birthday ninyo. Bakit sinunod ninyo? Mabasa nyo ba na gumagamit ang mga apostolis ng Gregorian calendar noon? Kaya very illogical itong sola scriptura na aral nito mga nagsusulputang sikta, mga kapatid. Tuloy natin. Nag-research po ako at nakatagpo po ako ng isang paliwanag ng Nag-research siya. At nakatagpo siya itong Kuya Advisor na paliwanag. isang Catholic faith defender at ito po yung nabasa ko. Sabi pong ganun dito, holy water at blessing para sa mga alagang hayop, biblical ba? By Kuya Advisor. Sabi pong ganun dito, ang holy water naman ay hinahanap saan daw sa Biblia nitong mga taong Bible alone na sekta. Biblical ba ito? Siyempre, biblical, with smiling face. Basa, Numbers chapter 5 verse 17. The priest shall take holy water in an earthen vessel, and take some of the dust that is on the floor of the tabernacle, and put it into the water. Sa Tagalog, ang pari ay maglalagay ng sagradong tubig sa isang tapayan, at hahaluan ng kaunting alikabok mula sa sahig ng tabernakulo. Dahil po sa Numbers chapter 5 verse 17 na ito, dahil nakabasa tayo ng salitang holy water, mukhang biblical nga naman talaga ang Mukhang biblical naman dahil may nabasa sa Numbers chapter 5 verse 17. Ito ang ating mabasa na binasa din niya. Ang pare, the priest, shall take holy water and an earthen vessel, and take some of the dust that is on the floor of the tabernacle, and put it into the water. Di ba? Pag nabasa holy water, di daw mukhang biblika lang. Okay, pero una mga kapatid, sa lumang timpan yan, letra por letra, may mabasang holy water para sa mga naghahanap na may mabasa ba sa Biblia holy water. Di malinaw yan. Numbers chapter 5 verse 17, holy water o sagradong tubig. Bakit? Dahil kung tingnan natin sa lumang tipan, mga kapatid, ang tubig ay ginagamit na bilang ritual sa paglinis ito. Paglinis ng kanilang sinaguga, at ito'y
makikita natin na ang tubig gamit nila para sa tinatawag na purification kapag sila ay nakahipo ng anumang mga marumi noon. Kapag matapos na yung tinatawag na menstruation ng mga babae o yung mga babae na tapos ng mga babaeng nanganganak, no? Ginagamit sa lumang tipan ang tinatawag na holy water noon, mga kapatid. No? Na mabasa natin sa Numbers chapter 5 verse 17. Pero alam nyo ba, kung tingnan natin ang mabasa din sa Biblia sa Lumang Tipan, kahit ang mga Hudyo, gumagamit sila sa kanilang sinagoga bilang bahagi sa paglinis. Nasa Juan Kapitulo 2, versikulo 6, mga kapatid. Ito, mabasa natin. Meron nga roong 6 na tapayang bato na nalalagay alinsunod sa kaugaliang paglinis ng mga Hudyo na naglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. So, dito makita natin na kaugalian na sa mga Hudyo noon ang paglinis, mga kapatid, bilang ritual nila. Kung kaugalian na nila ang paglinis bilang ritual, alam nyo ba na kahit pa sa Lumang Tipan, nagiging kaugalian na nila yung pagwisik ng banal na tubig. Saan? Di lang sa mga nakahipo ng marumi, kundi wiwisikan pati na yung tinitirhan nila. Ang tinitirhan nila, tolda. At hindi lang yon, yung mga nakahipo ng buto dahil marumi na sa mga Hudyo, at pati na yung pagwisik sa banal na tubig sa bangkay, sa patay, o kaya sa libingan. Ginawa na yan noon, mga kapatid. Saan natin mabasa yan? Sa Numbers, numero chapter 19, verse 18, ito mabasa natin. At isang malinis na tao ay kukuha ng isopo at itutubog sa tubig at iwiwisik sa tulda at sa lahat ng kasangkapan at sa mga taong nandoon at sa humipo ng buto o ng bangkay o ng patay o ng libingan. So bahagi na noon yung blessing kahit sa libingan, nawala yan sa ibang sikta. Sa Bagong Tipan, di po ba may mabasa tayo, nagagamitin yung malinis dalisay na tubig at iwiwisik yung pure water. Saan yan mabasa? Ito. Sa Hebrews chapter 10 verse 22, ito mabasa natin. Let us approach with sincere heart and in absolute trust, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies washed in pure water. Ano daw? May iwiwisik para mahugasan umano sa malinis na tubig o dalisay na tubig. Kung gagamitin natin ang Biblia ng Protestante, eto, tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winiwisikan mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. So sa Bagong Tipan, binanggit ni San Pablo yung paghugas gamit ang pure water o dalisay na tubig. Tanong,
Kung hindi holy water itong dalisay na tubig, ano ito para sa mga born again? Wala silang pagwiwisik, di po ba? Ano to? Mineral water? Tuloy natin. Holy water. But the question is, porkit ba nakabasa tayo ng salitang holy water sa Bible, ay talaga bang dapat i-practice na ang holy water na nakikita natin sa panahon ngayon? Kapag tayo po ay nakakabasa ng mga Bible verse, napaka-importante na aaralin po natin kung ano po yung konteksto. Babasahin po natin kung ano po yung sinasabi ng buong Biblia. At andito na nga po tayo ngayon sa Numbers chapter 5, verse 17. Ano ba yung tubig o holy water na binabanggit doon sa Numbers chapter 5, verse 17? Alamin po natin. Kapag po binasa nyo yung verse 11 hanggang verse 30, ito pong tubig na ito ay ginagawa o pinapractice para sa mga babaeng nangangalunya o sa mga babaeng Mali, mga kapatid, na para lang para sa mga babaeng nangangalunya. Una, nabasa na natin na ang naturang tubig ritual nila noon para sa paglinis. Juan Kapitulo 2, versikulo 6, nagiging ritual yan sa mga Hudyo. At yung paglinis na yan na ginagawa ng mga Hudyo, nabasa din natin mga kapatid na ginagamit nila yan hindi lang sa mga babae na matapos nanganak o nangangalunya bilang paglinis, kundi sa mga nakahipo ng buto o mga bangkay o sa patay o kahit sa libingan, nasa Numero Kapitulo 19, versikulo 18 yan. Tuloy natin, si G. David. talik sa hindi niya naman asawa. At ang babaeng ito ay dadalhin sa mga pare na kung saan susubukin kung talagang sila po ay nangalo niya o hindi. Ipapainom po sa kanila ang tubig na ito at kapag tunay na silang nangalo niya, magkakaroon po sila ng sumpa at paparusahan po sila ng Diyos sa pamamagitan ng isang uri ng sakit at hindi na po sila manganganak. Pakinggan po natin yung sinasabi ng verse 26 to verse 28. Ganito po yung sinasabi. Kukuha ang pari ng isang dakot na handog na ito upang malaman kung nagkasala nga ang babae o hindi at susunugin ito sa altar. Pagkatapos, ipapainom niya sa babae ang tubig. Yung verse 17 na holy water ay ipapainom pala doon sa babae na nangalo niya. Verse 27, kung totoong dinungisan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtataksil sa kanyang asawa, magpaparusa sa kanya ng matindi ang tubig na kanyang ininom, na nagdadala ng sumpa. Hindi na siya magkakaanak at magiging halimbawa sa mga tao ang sumpa ng Diyos sa kanya. Verse 28, pero kung hindi niya dinungisan ang kanyang sarili, hindi siya masasaktan at magkakaanak siya. So makikita po natin na yung tubig pala na ito ay may dala-dalang sumpa. Pero kung makikita po natin yung holy water sa panahon ngayon, ay ginagamit ito para i-bless ang mga tao. Ginagamit ito para i-bless yung bahay, i-bless yung sasakyan, i-bless yung kung sino-sinong tao. Ang tingin po natin sa holy water ngayon ay blessing. Well, blessing ang holy water talaga. Yun ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko kung tingnan natin ang Catechism of the Catholic Church. Pero dito, pinipilit ni C.G. David na ito isang sumpa daw. Ito Among sacramentals, Catechism of the Catholic Church, number 1671. Among sacramentals blessing of a person, males, objects, and places, come first. Every blessing praises God and praise for His gifts. In Christ, Christians are blessed by God the Father with every spiritual blessing. This is why the Church imparts blessings by invoking the name of Jesus, usually while making the holy sign of the cross of Jesus. At ginagamit dito ang holy water. Ngayon, kay C.G. David, dahil nabasa niya yung paraan sa lumang tipan na ito'y paglilinis sa mga kababaihan na nagkasala, so ang sabi niya, ang holy water ng Katoliko, nagdala daw umanong ng sumpa. Yun lang ang kaniyang maling interpretasyon. Halimbawa, balikan natin ang Hebreo Kapitulo 10, versikulo 22.
let us approach with a sincere heart and in absolute trust, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies washed in a pure water. So, kailan yan nangyari? Na nilinisan tayo sa banal na tubig, lalo na sa tinatawag na baptism natin. Natanggap natin ang kaligtasan, natanggap natin ang sanctifying grace, no? Sa pamamagitan ng binyag. Kaya, ang napakabanal sa lahat ng banal, yung taong bago lang nabinyagan. Pero, due to the explosion of the original sin, maatra kasi sa kasalanan. At dalawang uri yung kasalanan. Yung kasalanan na ikakamatay at yung kasalanan na hindi nagdala ng kamatayan. Yung kasalanan na hindi nagdala ng kamatayan, pwede yon matanggal sa pananalangin at blessing. Pero, yung kasalanan na nagdala ng kamatayan, mortal sin, di yan matanggal. Sa blessing lang. May ritual ang simbahang Katoliko at yun ang Sacrament of Reconciliation, yung sakramento ng pangungumpisal, at hindi lang sapat yung basta nangungumpisal, kailangan yung act of contrition sa nangungumpisal na tunay talaga niyang pinagsisihan ang kasalanan at reparation to the damage. Sa unang Juan 5:15, simula natin hanggang 17. At dahil alam nating pinakinggan nga niya tayo, alam din nating ibibigay niya ang bawat inihiling natin sa kanya. Kung makita nino man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa taong iyon ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan. So, wala yan sa ibang sikta. Dahil para sa kanila, once saved, always saved. Once saved, always saved daw. Oh. Pero, iba ang sa atin. Tatlo ang batayan. Naligtas na tayo, patuloy iniligtas, at hope to be saved. Dahil ang digmaang espiritual ay hanggang sa huling bahagi ng ating buhay. Okay, tuloy natin mga kapatid ang pahayag nitong born again na si C.G. David. Pero sa biblical mismo, ito po pala ay may daladalang sumpa. Muli nating basahin yung verse 17, pero this time hanggang verse 18 naman. Sabi pong ganun dito ulit, at pagkatapos ay maglalagay ang pari ng tubig sa mangkok na gawa sa putik, at lalagyan niya ito ng alikabok na mula sa sahig ng toldang tipanan. Kapag pinatayo na ng pari ang babae sa aking presensya, ilulugay ng pari ang buhok ng babae, at ilalagay sa kamay niya ang handog ng paghihinala, para malaman kung talagang nagkasala ang babae. Pagkatapos, hahawakan ng pari ang mangkok na may mapait na tubig na nagdadala ng sumpa. Yung tubig pala na ito ay mapait at may daladalang sumpa. Ikaw, magpapawisi ka ba sa holy water na tinatawag nila? Gayong nalaman mo, according to Bible, may daladala pala itong sumpa na Yung sa Old Testament na holy water bilang tinatawag na ritual sa mga Hudyo. Yon ang tinatawag na may daladalang sumpa. Dalawa ang kasalanan, may venial at mortal. May kasalanan na hindi matanggal sa panalangin. Unang Juan 5:16-17. Doon napapasok yung utos ng ating Panginoong Jesucristo sa kumpisal.
Wala yan sa mga sikta na produkto lang sa maling interpretasyon sa Biblia na itinatag ng tao. Pero Ecclesiastes 5:6, kung magkasala tayo, lalapit tayo sa pari ng Diyos para mapatawad tayo. At ito'y utos ng ating Panginoon Jesucristo. San Juan Kapitulo 20, versikulo 23. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Wala ito sa mga sikta na tatag lang ng tao, mga kapatid. No? Dahil sa interpretasyon nila sa Biblia. Tuloy natin. Mahirap sa'yo kapag ikaw ay makasalanan? Halimbawa po may isang babae na nangalunya o nagloko sa kanyang asawa. So pumasok siya ng simbahan para magsimba at ang kanyang nais ay mawisikan ng holy water dahil sa Ito ang tinatawag na Stroman fallacy, mga kapatid, na ang kanyang sarili, itong si C.G. David, sariling unawa sa practices ng simbahang katoliko ay pilit talagang ipaangkin na yun ang aral ng simbahang katoliko. Na pag ang isang babae umano, nangangalo niya, papasok sa simbahan para mawisikan ng holy water, mapatawad na ang kasalanan, ulitin ko, mali. Stroman fallacy yan, hindi yan aral ng simbahang katoliko. No, ang aral ng simbahang katoliko itinuturo na kailangan ang sino mang may mga bigat na kasalanan tulad sa nabasa natin sa unang Juan 5:16-17, may kasalanang ikakamatay na hindi madala sa panalangin dahil yung mabigat na kasalanan, Isaias Kapitulo 59, versikulo 2, hindi tayo marinig sa Diyos, hindi tayo makita, kaya dito na papasok yung utos ng ating Panginoong Hesus, San Juan Kapitulo 20, versikulo 23. No? Na lalapit sa mga kaparian para mapatawad ang kasalanan. Oh. Yun ang sakramento ng kumpisal. At sino man na lalapit sa banal na misa, kahit pa nawisikan siya ng tubig, dala niya ang mortal na kasalanan at hindi niya pinagsisihan, hindi niya ikinumpisal, yon. Anong sabi sa unang Korinto Kapitulo 11, versikulo 27 hanggang 28, sino man ang tatanggap sa katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo na hindi kaya-aya ay nagkasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo, at ito ang dahilan na kayo ay unti-unting magkakasakit at mamamatay. Yon ang peligro sa may mga mortal na kasalanan. Okay, tuloy natin si G. David. pakiramdam niya na siya ay mababawasan ng kasalanan kapag nawisikan siya ng holy water dahil Hindi naman yun aral ng simbahang katoliko na pag mawisikan ng holy water, pakiramdam na nalinis na yung mabigat na kasalanan. Yun ay tinatawag na Stroman fallacy. Yung kanilang sariling interpretasyon ay ipapahid nila na aral ng simbahang katoliko. Halimbawa, walang pagkakaiba sa sacred images na ang interpretasyon ni C.G. David na ang sacred images ay lahat Diyos-Diyosan. Bakit? May mata, di makakita, may dalunggan, may tenga, di makarinig. O sige, ngayon. Exodo 25:19-22, may mga inuukit na imahe. Meron yung mga mata, meron yung mga tenga. Dahil di makakita, di makarinig, ibig ba sabihin, Diyos-Diyosa na yan? Kung Diyos-Diyosa na yan, bakit sa ikalawang hari, Kapitulo 23, versikulo 11 hanggang 18, inutos ng Diyos, wasakin, sunugin ang lahat ng mga Diyos-Diyosan. Winasak, sinunog ni Propeta Diosnias. Pero yung mga monumento ng propeta, hindi winasak, hindi sinunog at hindi pinagalaw. Dahil hindi lahat na mga imahe
Diyan sa Biblia ay Diyos-Diyosan. Si Gilbert Junco, not scriptural. Anong not scriptural? Yung holy water, not scriptural. Bago lang nating nabasa yan at binasa ni CJ David ang salitang holy water. Pagkatapos not scriptural. O eto, balikan natin ha. Dahil gusto nyo, letra por letra. The priest shall take holy water. So holy water talaga. At yung pagwisik nitong holy water sa libingan, kahit sa patay, sa bangkay, nasa Biblia rin yan. Ito. At isang malinis na tao ay kukuha ng isopo at itutubog sa tubig at iwiwisik sa tolda at sa lahat ng kasangkapan at sa mga taong nandun at sa humipo ng buto o ng bangkay o ng patay o ng libingan. So, ng libingan, iba ba? Ngayon, ang argumento nila pag di mabasa sa Biblia, di daw umano totoo. Walang mabasa tayo, letra por letra sa Biblia, kahit salitang sementeryo. Di ba ba? Pero, pag mamatay ang tao, dalhin sa sementeryo. O yung ibang sikta, bakit nag-practice kayo na ilibing sa sementeryo? Wala naman tayong mabasang sementeryo sa Biblia. Wala tayong mabasang kalendaryo na Gregorian calendar na sinunod ninyo. Yun ay official na kalendaryo ng simbahang Katoliko. Kaya argumentum contra factum non valid. An argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Bakit? Sabi ninyo, dapat mabasa sa Biblia, sola scriptura. Saan ba yun mabasa sa Biblia, sola scriptura? At sabi pa niya, pag di mabasa sa Biblia na ginawa ng mga apostol, ginawa ng ating Panginoon Kristo, di dapat sundin. Sige nga. Ibalik natin. Bawat mga born again at ibang mga sikta, nagkasal sila. Meron silang ritual sa pagkasal. Makabasa ba kayo na ang ating Panginoon Kristo nagkasal? Makabasa ba kayo na ang mga apostolis ay nagkasal? Sige nga. Saan ninyo kinuha ang tradisyon na gumagamit ng singsing sa kasal? Saan ninyo kinuha ang tradisyon na nakasuot ng kulay puti yung babae sa kasal? So meron pala silang tradisyon na di nila alam. Tingnan niyo yung pagsisimba niyo, di ba, sa harap, humaharap kayo sa television kahit nasa kanilan ni CJ David? Sige nga, ibalik natin kung letra por letra, saan mabasa sa Biblia na habang nagsagawa ng services ang mga apostoles, nakaharap sila sa television kung gusto nila letra por letra. Kaya isip-isip naman pag may time. Ito ay pagsagot lang natin sa mga maling akala nila kaugnay sa aral ng simbahang Katoliko. Dahil alam nyo, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magbukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.